Yon guys, welcome sa Nick Knock Talk. Ngayon, pag-uusapan ngayon natin yung ating new game, no? So hindi na new, pero nalaro natin for about a month, no? So, nag-enjoy tayo and kung ang background natin, this is the Alpha Class TCG, no? Bagong-bago lang to na release, I think wala pang 1 year to, and now, medyo maganda nagiging datingan, no, ng game at lumalaki sa Pilipinas, no? Kung napansin nyo yung past video natin, nag-unbox tayo ng mga set 1, set 2, and parating ng set 3, no? And nagkaroon na rin tayo ng tournament. Yung first tournament na sinalihan ko is yung pre-release or yung regionals ng set 3, which is tayo yung nag-champion doon sa day 1, no? Yung nag-construct tayo ng deck doon, ang tawag doon yung seal deck, no? So binuksan namin doon yung isang pre-release kit ng set 3 na kami pala yung una nakahawak sa Pilipinas, and then nilaro namin, bumuo kami yung deck doon and tayo nag-champion. So, na-cover na natin yon, pero yung wala pa yung frame, ito yung championship frame natin. Kita ba? Basta yan. Medyo may glare, no? Pero ito yun. Pipicturean ko dito para mas makita nyo. Nakita nyo dyan, no? Yan. Clash Ground Manila. Tapos ito yung date, no? Noong April 27, 2028. Champion tayo doon. Yung top 8 na frame, meron pang kasama isa pa tong card, no? So, hindi pa dumarating na late ang dating. So, ayun na nakuha namin ng tournament sa WTC kasi every Monday may tournament sa WTC. So, sakto nandun si Boss Sergio. Maraming salamat sa posters at dun sa frame na dumating sa kanila at pinalalamove pa talaga niya para makuha namin. So, maraming salamat. Saludo, Sir Sergio. Ninong, thank you very much. No? So, yun na nga kanina. Maganda naging tournament. Medyo tayo kanina kasi ang nag-tournament sa Humble Beginning. So, mula common hanggang rare lang. Wala pa yung epic. Saka wala pa yung legendary, no? Pero, naka-place tayo doon. Medyo mababa. I think 7 ba o 6? 7 place tayo doon sa naglaro ng 13 players. Medyo kalahati tayo. Malakas yung mga kalaban natin. Magagaling. Sa shoutout sa mga nakalaro ko dyan sa Wizard Toys, no? And, today guys, no? Pag-uusapan natin yung since mahigit isang buwan na tayo sa Alpha Clash, no, ginagawa. And then, nag-survey ako doon sa set 1. Set 1, ito yung Awakening, no, 3 set na tayo sa, actually parang 4, pero 3 yung set na lumalabas. Set 1 is the Awakening, no, tapos set 2 is the Clash Ground. Tapos, naglabas sila ng reprint ng dalawa, ng combine, pero ibang card wala dito, ibang card ng set 1, set 2, hindi na na-print, pero meron din mga hindi na-print. Ang tawag doon, Year of the Dragon, no? Yung Dropbox 1. So, yun yung nilabas nila in between nung 2 and 3. So, parang reprinted siya nung set 1, set 2, Awakening and Clash Ground. Tapos ngayon, parating na which nalaro nga namin noong April is yung set 3, which is the Unrivaled, no? So, pag-usapan nga natin, since medyo napapamimbay lang tayo sa cards, no? Pag-usapan natin dito, ano yung top cards ng every kulay colors sa set 1 muna sa Awakening, kasi yung set 2 mamaya para hindi ako malito for set 1 muna, no? So nag-interview tayo ng 3 top players ng Pilipinas, no, at yung mga magagaling dito sa Alpha Clash, sila yung mga nauna at ako yung favorite ko, no? So simulan natin siyempre sa nagdala ng Alpha Clash sa Pilipinas, yung boss natin, ninong natin lahat, si Boss Sergio, no, nagbigay siya sa akin ng top cards ng every kulay, kasi 5 kulay sa Alpha Clash, no, is yung red, white, black, green, and blue. Parang di Magic, so Magic the Gathering 5 kulay din, no. So doon nagbe-base yung ating resource, no, or mana sa Magic the Gathering, no. So yung kay Sir Sergio, binigay niya, no, yung top card niya every color. Yung red niya is syempre yung Here Comes the Boom. Yan yung 4cc. Isang 4cc forecasting cost na ginagawa niya is basic action siya na pag kinas mo siya, magpa 5 damage sa lahat ng clash, no? Isang ng clash yung mga sundalo mo at mawa-wipe up yung board, no? Kino-comboan usually ng torque yan, pero hindi lang doon yung gamit yan. Key-torque ang controllable, no? Pero meron pang ibang gamit yan sa pang mass kill, no? So talagang isa sa mga hinahanap yan ng mga players ng Awakening kasi maganda yung combo niya, no? So, masarap gamitin at magandang gamitin yung Here Comes the Boom, no? Simple, deal 5 damage to all clash cards. To all clash. Sa buong game, sama lahat yun. Okay?
Tapos yung white naman niya is si Clarity, yung 6cc na Clarity. I think 4-5 ang buhay nun. 4-5 ang buhay niya. Tapos si Clarity for Foreseeing Fate ang pangalan niya. Yan. 4-5 yan na power and toughness. Medyo malaking casting cost, pero sulit yan kasi magkakaroon na pwede ka mamili pag dating siya na game, yung lahat ng alpha magkakaroon ng +2/+2 or kung gusto mo lahat ng rogue +2/+0 pati alpha +2/+0. Tapos may isang ability pa yan, no, during your primary phase. Once you ginamit mo, kukuha ka ng sisilip ko ng dalawang card sa top ng deck mo, no? Tapos yung isa ilagay mo sa bottom, yung isa sa hand mo. Kaya sulit yan na sa late game. Iba yung bunot mo kay Clarity. Tapos kung Awakening Clarity, bukod pa yung bunot ni Clarity for Seeing Fate. Kasi sa Alpha Class yung mga late game, no, importante yung makadraw ka ng extra card, no? So yun yung nakikita ko, kaya ginawa ni Ninong Serio na white ang Clarity, no? Clarity for Seeing Fate, no? By the way, ano rin yun, epic yun, parang yung Here Comes the Boom epic card din, meron makuha yun, no? Bira makuha. Tapos yung black card naman niya is yung Moxie yung one casting cost na Moxie Preparing for Battle. Common card lang to, pero sa black kasi bihira may draw card power kasi ginagawa to. Clash card siya na one casting cost, 1/1, 1 power, 1 defense, and then bunot ka pa ng card. Kaya lahat ng black, pag nag-black card, pag black ang gamit na color, matic meron to, hindi ba na mawala. Kahit hindi Moxie yung deck nila, no? So laking advantage yung draw cards, 1 drop siya. So talaga maraming gumagamit ng pag black, no? Tapos yung green naman niya, siyempre yung mga P mo sa green, si Kagan, no? Na 6cc, 6 casting cost, Kagan the Dragon. So 5/5 flying, tapos pag dumating siya, papatay siya ng isang clash card, no? Walang condition yon kung ano power top niya, anong casting cost. Pagbaba niya, boom, patay ang isa. Yun yung kagandang kay Kagan, no? Kay Kagan the Dragon, no? Tapos epic din yon. So yung Kagan, no? Tapos yung blue niya, ang card niya is si Haven na 2 casting cost na blue. Yun yung nagra-ramp, no? Haven the Bountiful Collector. Ang ginagawa, no, once binaba mo siya, tutukas, 1 blue, 1 generic, no? Magbababa ka ng another resource from your hand. Kaya lang, isang beses ka lang pwede mag-play ng Haven the Bountiful, no? Pagdating nun, kinas mo, kuha sa kamay mo, added resource. So parang ang tawag namin nun, nagra-ramp ka ng pangbayad ng resource, no? Tapos pag namatay pa siya, no, defeated siya, hindi namatay, defeated, no? Sabi nag-zero yung buhay niya, no? Natalo siya sa laban, matik, magkakaroon ka kukuha ka pala ng isang non-trap accessories from the Oblivion to your hand, no? So namatay siya, may kapalit, nag-ramp ka na, may kapalit pa. Kaya grabe, isa to sa pinaka pyesa na hindi pwede na wala sa blue, si Haven the Bountiful. Okay, now yun yung 5 top ni Boss Sergio, isisin natin. Here Comes the Boom sa red, which is epic. Si White Clarity, sa White Clarity, si Foreseeing Fate, which is epic din siya, no? I think epic, epic yun. Meron pang IR version nito, no? Tapos yung Moxie niya, Preparing for Battle na 1cc, no, sa black. And green niya, Kagan the Dragon, and blue, si Haven the Bountiful. Now, let's go naman to kay Madam Ellie. Si Madam Ellie, number 1 player ng Pilipinas ngayon sa Alpha Clash, no? Mabait to kasi tinutulungan din yung mga bagong players to learn, diskarte, bumuo ng deck. Iba to, grabe to. Iba yung submission ginagawa ni Madam Ellie, no? Madam Ellie, salute, no? Ang red niya, si Tort, ang uncontrollable. Sorry, bulol po tayo, no? Yung 1cc na casting cost na hindi siya pwede ma-dealt ng clash damage. 1/2, 1cc. So 1 drop, baba ka agad, no? So sabihin, pag tinira mo siya ng panira o kung ano man, no, na nagdil ng damage, no, yung direct damage. So hindi siya mag-damage. I-prevent niya yun, tapos mga +1 pa siya sa every damage. Ngayon, pag nag-5 damage siya, magkakaroon siya ng breakthrough. So yung breakthrough, yung sobra doon sa defense ng nag-obstruct sa kanya, tatagos sa contender, no? Kaya combo ito ko sa Here Comes the Boom ni Sir Sergio. Kay Madam Ellie is yung Tort ng controllable. So usually
ang deck na yan, yung pinaka nag-dominate ngayon sa Season 3, Season 1 to Season 3 ng Pilipinas, is yung Torque. Laging meron yan. So, napaka ano rin yan, napaka isa sa mga expensive na epic na lumabas sa, actually siya yata, pinakamahal na epic na lumabas sa, ano, no? Sa Awakening sa set 1. No? Tapos, yung white card naman ni Madam Ellis, yung Haven, no? Resourceful Helper, no? Na 1cc, 1-2. Biro mo, 1 casting cost siya na white. Tapos 1-2 yung buhay niya, 2 pa yung depensa. Tapos may draw card ka pa. Diba? Unlike nung Kimoxi na sa black, 1cc pero 1-1 lang. Siya naman 1-2, tapos may draw card pa. Diba? Ang bangis nung card na yun. Simple, pag enter sa game, bunot ka 1 card. No? And black naman niya is a trap card, which is Moxie Sharpshooter, o Sharpshooter Moxie. So, yun yung trap card na pag may bumaba, no, na mag-play ng 1 casting cost, 2 ba or 1 casting cost? I think 1 casting cost, 2 or 2 or less, no, or 1 or less. So, hindi na siya papasok sa play, matic send siya sa Oblivion. Tapos, napakababa ng kanyang, ano, ng kanyang cost, 1 block lang ang kailangan mo para sa sharpshooter, no? And then, yung green niya, same thing kay Sir Sergio, is yung Kagan, the Dragon, no? Maraming pansan si Kagan, actually, me myself pan ako niya, no? Kumpleto ko yan, 4 natin yan, okay? Tapos yung blue din niya, si Haven the Bountiful, okay? So yun yung kay Madam Ellie, no? Ito yung rundown natin. Torque, the Uncontrollable, and then Haven, yung Haven na white niya is yung Resourceful Helper, and then Moxie Sharpshooter, and then si Kagan, the Dragon, and si Haven na Bountiful Collector, no? Talaga namang gamit sa lahat yan. Usually, nag-i-splash sila ng color, nadadagdag ng color, minsan nagiging tricolor per color para lang kay Haven. Okay? And then, si Boss Ed naman, ang idol natin, si Boss Ed Fernandez. Boss! Yan yung kayala ko na talagang, pag nakita mo, nagbibling-bling yung kanyang mga gamit kasi lahat nakapoil, no? So, favorite ni Boss Ed, pareho kay Madam Ellie, is Torque, ang controllable, no? So, nabagita natin actually is sa mga Torque user si Sir Ed, no? So, Sir Ed, galing din maskarte niyan, salute, no? Tapos yung kanyang white card, yung Clarity na contender. O nga naman, sino ba naman ang hindi magagandahan doon? Ako din, ang una kong deck sa Alpha Class is Clarity na contender, no? Biruin mo, kada bunot mo, pag ang buhay niya is sagad 30, maglulok ka sa dalawa bago ko bumunot, titingin ko muna sa dalawa sa ibabaw, no? 3 sa ibabaw. Tapos pag yung gusto mo, pwede mong ilagay sa ibabaw ng arrange mo or yung iba sa ilalim. So naayos mo yung bumunutin mo, no? Tapos pag nagsampu na lang yung kanyang life o HP o life points na mag-awakening powers niya. So during your primary phase, bubunot ka pa, sisilip ka pa ng 3, tapos aayusin mo uli yon, either sa bottom o sa ibabaw, tapos kuha ka ng isang card, draw ka ng isang card. Ganun kalakas yung Clarity. Ilang beses na ako napanalo niyan nung nag-10 ang buhay ni Clarity. Usually ang style na ni Clarity, aggro, attack na attack yan hanggang sa mag-10 na lang yung buhay niya, no? So talagang maganda yan, maganda yung isa sa mga gustong sa white niya, no? And then yung kanyang black para kay Boss Sergio is yung Moxie na 1cc, no? So yung Moxie preparing for battle, sabi nga nila, draw card is life, no? Sa Alpha Clash, importante, napaka-importante ng draw card. Hindi pwede mabubusa ka ng hand. Okay? Tapos yung green niya is Kagan din. So, tatlo na si Kagan sa green, no? Si Sergio, si Madam Ellie, pati si Boss Ed, si Kagan the Dragon. Taga naman napakahusay, napakagandang card na yan. Although malang casting cost, pero worth it talaga yan, no? And then, finally, yung blue niya is si Lefty's Last Stand. Ayan, ilang beses sinave sa battle niya, no? So, talagang pag umatake yung yung clash ng kalaban, kahit si nakasagad pa yan na Torque ng Rollable, say naka 7-7 yan with 7-8 yan with o 7-9 yan with Berserk, no? Tirahin ni Lefties yan, hindi makakadamage. So, chipoy, boom! Kung paano kung finisher yun, no? Kumbaga, finisher ng kalaban mo, next turn mo, ikaw na babawi, wala sa magagawa. So, talagang surprise siya yung Lefties. Sorry, excuse me. Nasamit ako. Yung Lefties, last stand, talagang talagang lifesaver yan lalo sa endgame ng battle, no? And now,
Rundown nun natin kay Boss Ed. Red niya is Torque, ang white niya is Clarity the Contender. Black niya, Moxie Premper Battle. Kaganda Dragon yung green, and lefty is Last Stand sa blue. Ako naman, personal choice ko, no, sa red. Ang pinakagustong gusto ko sa red, no, medyo lumayo tayo sa epic. Ang gusto ko yung rare niya is yung Solar Smash. Paborito kaya, no. 2 casting cost na 1 red, 1 generic. Pero ang simple lang ginagawa niya, 3 damage direkta sa contender o kaya sa class card. So, very utility, very useful yan. Lalo na ginagawa ko dyan, iniipon ko yan. Kasi kung makakatatlo, 2 o 4 ako niyan, sa 4, 12 kagad yan. So, kailangan nila dumamage sa kalaban. Kung 30 ang left ng kalaban, kailangan lang dumamage ng around 28. Pag down to 12 siya, titirayan ko na siya, kikisarayan ko na lang siya. So, Solar Smash for me, sa red sa Alpha is the best. Kaya lang, good thing, naging rare shot, marami na nakuha, no? Tapos yung white ko naman is yung Haven, the Resourceful Helper, yung 1cc, 1 to drop na may draw card, no? Sabi nga ni Sergio, draw card is life, no? Sa black din, gusto ko yung Moxie ng 1cc, no? Na drop tapos draw ka rin, no? Tapos sa green, same thing, syempre, Kagan, the Dragon, favorite natin yan, no? And then the blue, yung Haven, the Bountiful, no? Yun yung mga gusto ko. Pero actually, nagdadalawang isip ako kung Haven the Bountiful o si Minstrick, no? Si Minstrick na Blink of an Eye. Kasi merong yun na kasi Blink kasi Blink of the Eye, maganda lang siya pag may T-bone ka sa may Minstrick ka maliit para ba libre kasi casting cost nun, lumalabas. Pag natak mo na yung T-bone at hindi namatay pati si Minstrick, pwede mo siyang ilagay sa bibli yung dalawa tapos nalalabas si Minstrick, Blink of the Eye na libre. Kaso magagamit mo lang siya usually sa ganung combo, no? Saka sa super speed siya. Kaya for me nanalo is yung yung Haven, kasi Haven gamit sa lahat. Okay? Yun yung sa Awakening set 1. And then sa set 2, review natin kung ano yung mga favorite nitong 4 na to. Okay? So, sandali guys. CCR lang ako. Hindi ko na mapigilan. Iiha ko. Wait for a minute. Iyon! Nakabalik na tayo. No? Tapos na mag-CR. Napag-usapan na natin guys. Tapos ng break. Ang set 2 naman ng mga favorite ng 4 na tao na sinabi natin. Na mga sa pinaka ginagalang at mga kasama na ako ginagalang doon. Yung sa mga veteran na ako yung pinakabago, ako yung pinakabuso sa kanila, no. So set 2 naman natin, no, which is yung nakita niyo tong dalawang to, no, si Clarity and War, no. Nakakuha tayo ng alpha nito. So sana makakuha tayo ng alpha nito ni War, hopefully, no. So pag bubukas natin ng box, try natin makakuha niyan. Okay? So ngayon, top 5 top card in 5 colors na set to, no. Simulan natin siyempre kay Sir Sergio na, no. Ang kanyang napili sa red is si Favorable Outcome, 1 to cast na basic action ni set 2, no, na pag nakapatay na deal 2 damage, pag nakapatay siya, no, na deal namatay, magkakaroon ng 1/1 Harbinger War token, no. So nakapatay ka na, may tao ka, meron ko naman panibagong tao na naman, no. So hindi lang nga siya makaka-attack ng turn na yon, pero at least meron ko pang isang clash na pwedeng mag-obstruct or maka-attack sa next turn, no. So pero ako gamit ko rin yan pag mered ako, hindi pwedeng wala yan, no. And then yung white niya, yung front line ginagawa nun, no, pag tutukas yun na white, no, na clash ground, na pag dumating siya, lumapag, boom, ang each player mag-untap ng isang clash na control niya, no. At pwedeng umatak uli. Paano kung flyer yun, tapos nang flyer yung nung kalaban. So makakatak uli siya, no. So kumbaga na ano siya, from attack engage or naka-engage, pwede mo siyang itayo, pwede mo siyang ready, i-attack ulit. So tapos lahat pa ng Harbinger na affiliation ng mga may Harbinger type na clash, no, magkakaroon ng +0, +1 pag close yung portal. Okay? So, kung yung portal, ano yun? Yun yung isa mga feature sa set 2 na nailagay, no, na pag pwede mong bayad ng dalawa at anong kulay, mag-activate. Pero may mga cards na nag-activate ng portal. Yung frontline, kailangan close para magamit ng +1, +0. Pero actually, di na pinapansin ng tao. Pinapansin ng tao yung pag-ready uli para makatak uli sila. Okay? And then, yung black niya is yung depth na 6 to cast na grabe to, itong depth na to. Kasi, ang ginagawa niya sa start ng turn mo, kung kukuha ka sa Oblivion, no,
na kumukuha ka sa libingan, sa graveyard, sa oblivion ng ang casting cost is 4 pababa. Na kung Harbinger yung nakuha mo, magka plus 2 pa siya, tapos may necrotic effect pa. Kaya grabe yung, yung ability ng death na yun. Tapos kung death ng contender mo, so dalawa yung bumubuhay sa'yo. Pero gagawin mo doon, before ka mag-ready, start ng turn mo, mabuhay ka. Kung open ang portal, kasi usually pag may death, kino-close ng kalaban yung portal. No? Pero dapat meron ka pang open ang portal. Tapos, sa turn ng kalaban, matindi nun, no? Ang matindi nun, meron pa siyang condition na kailangang maglagay ng kalaban ng isang clash from sa zone niya papuntang Oblivion. So, control na control. So, kaya pag nilabas siya, naku po, usually hindi ina-attack yan. Kaya lang, nakakatakot yan. Kaya paglabas yan, dapat pinapatay ka agad. Yan yung kay Boss Sergio. Marami na may gusto niyan. Tapos yung green niya, siyempre yung Pestilence na 1 to cast, na 2-1. So, 1 to cast, 2-1. Yung 2-1, good day. Tapos meron pa siyang condition na pagbaba niya sa game, no, -2 target class card. So, ang grabe kasi naglabasan yung mga torque. Ito yung pamatay kay torque, no? Kaya yung torque nga naglalagay ng mga weapon para maging 2-3 pa, hindi maabot ni Pestilence, no? Si Pestilence na Infectious, ayan, no? So, grabe yung lakas nito. Kaya lang, kailangan mong i-open yung portal kasi kung hindi, mag-discard ka ng isa. Okay? Isang card. Okay? Yun ang condition niya. Pero napakadaling gawin yan. Okay? Isang dami nag-open ng portal sa set 2. Okay? Ngayon, yung pangalapang sa blue naman ni Boss Sergio is si Haven's Backpack. Although, wala pang masyadong gumagamit dito. Pero sa set 3, baka dumami na. No? Ang ginagawa sa Safe Haven. So, hindi siya pwedeng targetin. So, hindi siya mamamatay kaagad basta-basta. Kasi protected siya ng Safe Haven. Tapos pag every turn mo magkakaroon siya ng collection counter. Pag umabot ang 25 collection counter ni backpack, panalo ko na sa game. Ganoon ka simple, no? Tapos pag 10 yung ano niya, 10 yung counter niya, lahat ng class card mo magkakaroon ng +0, +1. Pag naman nag-20 na, +1, +1 na. So lumalaki. So more on depends to, wala siyang pakialam sa health niya, basta kailangan bago mag-0 health niya, dapat umabot yun sa 25 yung kanyang collection bounty. So, pag na 25 yun, matik panalo. Kaya, maganda to. Isa sa mga mahirap kunin kasi legendary to. Bukod kay War and kay Clarity. So, isa sa mga legendary sa set 2. Okay? Kay Madam Ellie naman, ang red, recap natin yung kay Boss Sergio. Ito yung red niya, which is favorable outcome, which is a common card. Frontline sa common card. No, Death na 6cc ito is an epic, and then Pestilence na Pestilence in the Infectious is also an epic, and Backpack is a legend. Okay? Haven's Backpack. No, kay Madam Ellie naman, ang kanyang number 1 sa red is si War, the second horseman, which is the legendary there. Okay, ito rin yung artwork sa card. No? Lakas na kasi 4cc siya. Pag dumating siya, 3 damage kagad sa kalaban. No? Tapos pag umatak pa siya, pag hindi siya nag-send ng clash card sa Oblivion, 2 damage siya. Tapos 4 siya. Ito yung pinaka-legendary na gamitin kasi madaling i-cast. 4cc lang. 4 casting cost lang siya. No? Kaya, ang hirap kumuha nito, pero ang mahal din niya actually. No? Kasi sa pinakamahal na cards din niya, sa mga legendary cards. Okay? Tapos, yung white naman niya is yung Deliverance, 3 casting cost. No question asked, boom, send ka class to Oblivion. Gamitin ko rin yan kasi madalas white ang gamit natin kaya meron tayo na. Okay? Tapos, yung kanyang black, syempre yung Death Den, kagaya si Boss Sergio na 6cc, no? Na pang-control, no? And then, Pestilence ka din ang kanyang green na 1cc, the Infectious, no? Tapos, yung kanyang namang kanyang blue, is si Haven taking risk, no? Yung Haven taking risk, nung una akala ko may hina yung cards na yan, no? Kasi parang walang gamit. Pero actually nung na-realize ko, nung nakita ko yung ano niya, yung nabasa ko actually, naupuan ko yung naintindihan ko yung powers ng card na to, malakas-lakas pala to. Hindi na napapansin masyado. Kasi ang ginagawa niya, 2 drops siya na 1-2. Tapos ang ginagawa niya, pag enter sa game, mag-reveal ka ng card from your deck. Reveal. Tapos pwede mong i-damage sa contender mo lost life equal sa initial resources niya. If you do,
Nagbawas sa ano mo, sa buhay mo, maglalagay ka ng dalawang counter sa target relic mo, which is yung backpack, pwede mo lagyan. And then, you may put reveal cards tas direkta sa kamay mo. So, extra bunot siya, no? So, pag enter niya, bunot mo, no? Kung ano man yun, let's say, kung nakakuha mo, let's say, kailangan mo yun, another 1cc or 2cc. Kung hindi lang 1 damage yung 1 or 2cc yun, 1 damage or 2 damage kihibin yun, pero magkakaroon naman dalawang relic counter doon sa backpack niya, tapos yung card hawak mo na. Tapos meron ka pang blocker. So, kaya, nung nabasa ko sa'yo, nga malakas siya, no? So, okay yung Haven's taking risk, no? So, si Madam Meli talaga isa sa mga magaling gumawa ng deck yan. Okay, kaya, nung nasabi niya sa akin yung, actually, Sir Sergio, nakita ginamit sa deck yan. Kasi ko, okay din pala itong card na to. No? Okay, then, recap tayo kay Madam Meli. War, the second horseman, and then Deliverance sa white, no? And then, si Death, na 6cc, yung 6 casting cost. Pestilence na Infectious, no? Saka taking risk, Haven's taking risk. Yan yung kay Boss Eli. And then, kay Boss Ed naman tayo, no? Yung red niya para kay Madam Eli, si War na legendary na 4cc, no? Tapos Frontline para kay Boss Sergio, no? Yung explain mo kanina. Tapos yung Spatial ba yun? Spatial. Hindi Spatial Gateway. Ang ginagawa niya, 2cc siya sa block. Ang ginagawa naman niya, pag meron yung mga 4 casting cost pababa mo na clash card na Harbinger, magkakaroon siyang tinatawag na pag namatay siya, pwede ka mag-buy ng 1 colorless na any resource, tapos imbis na babagsak sa biblio, tapos babagsak sa kamay mo. Ganun kalakas yun. Tapos common card lang to, no? So, pero yung kalaban din, ganun din. Kung may Harbingers din siya, ganun yung mangyayari. So, mga bounce din yung pinamamatay sa kamay. Basta 4 casting cost pababa. Na malakas din tong card na to, although wala masyadong pumapansin, pero sa mga Harbinger deck, malakas to. Okay? Yung green niya is Pestilence 1cc. So, sa set 2, talagang si 1cc Pestilence Infectious talagang pinaka the best yan. And then, yung final card niya, blue, is Haven's Backpack. No? So, wala pa masyadong gumagamit niyan, pero I believe set 3 baka dumami ng mamit yan. Okay? So, recap tayo kay Boss Ed. Kay Boss Ed, yung red niya is War, the second horseman, legendary. And then Frontline common card is Spatial Gateway. Correct me if it's special sa pag-pronounce, pero yun ang basa ko. Common card yun, black, tapos yung green niya is Pestilence na Epic, and then Haven's Backpack na legendary. Okay, now sa akin walang masyadong pinagkaiba sa kanila, no? Dalawang card lang pinagkaiba. Yung pinaka pula ko, syempre si War, no? Si War, the second horseman, is yung legendary. And then yung white ko iba. Ako lang ang nabili sa kanila na to kasi yung white ko is si Conquest, the undefeated. 2 casting ko siya, 2 drop na 2-3. Yung 2 drop 2-3 okay na eh. Tapos ang ginagawa niya, pag nag-victory siya, nakapatay siya, tumatay uli siya at siya lumatak. Yun lang nga, isang beses lang yun. Kaya minsan ginagawa ko, pag nakapatay ako ng maliit, tatay ulit, papatay ulit ng maliit. So lumalabas, dalawa kanyang patay. No? Kaya kung wala na siyang makapatay ng pangalawa, tagos na sa contender. Tapos ang buhay, 3 pa. No? So mabubuhay siya kung medyo may mga bump yung contender na medyo +1, kaya niya mabuhay. No? Yun yung sa white ko. And then, sa black ko, uncommon yung napili ko, which is the Dreadful na 2cc. So ito yung 2-1, no? Na Harbinger na Death na pag siya namatay, pag na-defeat, no? Pag enter niya, pwede niyang i-open or close yung portal, and then pag na-defeat siya, choose ako ng contender, tapos nung gadraw card yung controller ng contender na yun. Okay, for example, malaki pa buhay ko, namatay si the Dreadful, so akin na lang, -2 life ako, tapos draw ako card. Kung papatay ng kalaban, sa kalaban ko. So flexible yung card, kaya nagustuhan siya. Siyempre, sa green naman, pupunta tayo sa green, pinaka-favorite ko, since nag-alpha clash tayo, kasi inabutan ko, pa-set rin na, si Pesty na 1cc. So kami 4, puro Pesty 1cc. And finally, yung blue natin, siyempre is yung backpack. Although, nag-iisip na ako ng tech niyan, pero unique kasi once na ginamit yung backpack, siyempre meron kang Haven na contender, matik, nakalabas na kagad si backpack kasi yung condition ng contender na Haven, na pag meron kang Haven yung contender mo, meron kang isang relic na bit na nakalabas na. So lumalabas, yung deck mo hindi na 50, 49 na lang kasi yung Haven backpack
Isa lang yun kasi legendary. Pag legendary pala guys, isa lang sa deck. Kaya, importante na makuha agad yun. Kaya yung Havens sa contender, Matic, Bitbit si Havens backpack. No? So, yun yung ano ko, ito yung recap ko ng top ko. Yung sa Red is War, the Second Horseman, Conquest, the Undebatable, which is exclusive to, isa lang. By the way, si Death nga pala nila is exclusive din, no? Exclusive din siya. Tapos, uncommon na Death, the Deathful. And then, si Pestilence 1cc, undefeated sa top ranking ng set 2, and si Havens Backpack. Yan po yung ating survey sa set 2. No? Set 3 wala pa kasi kinakapa pa namin ano yung pinaka the best card sa set 3, pero i-features natin yan. Magkakaroon pa tayo ng mga review about sa card ng Alpha Clash, no? At abangan nyo yung mga news na pwede natin i-ano sa inyo, ibigay sa inyo dito. Okay? So yun po muna guys. So maraming salamat sa panonood, no? Sa mga fans, no? Sa mga followers ni Nick Noktok, no? Halo po tayo minsan may Alpha Class kasi yung atin namang channel is nagre-review ng mga collections, no? Ang TCG, kaya TCG Trading Collectible Games, Trading Card Games, or CCG, o tawagin naman natin collectible card game, is kinokolekta din yan. Actually, plano ko lang kolektahin yung mga art ni Kau, yung Kau na artist dito sa Alpha Clash, no? So baka ko kolektahin ko din yun. Tapos yung championship natin bebe na to, pero I believe sabi nung ating Ninong Sergio, baka umabot ng 6 digits eventually, no? Kasi makukuha mo lang to pag champion ka, hirap ko nun. Okay, so yun lang muna guys. So maraming salamat, at kung nagugustuhan nyo yung nakikita natin dito, no, please click the like and subscribe button para po mas maraming ma-reach yung channel natin at makakuha tayo ng mas maraming views, no? At mas mapaganda pa natin yung ating mga nire-review dito sa ating channel. Okay? Maraming salamat guys. Keep it safe. Happy hunting. Nick Knockout. Bye. Thank you.